May isang truck na papalapit sa quarantine zone at agad itong sinalubong ng mga personnel na nagdi-disinfect ng sasakyan. Tinanong ng driver ang isa sa kanila kung ano ang nangyayari at sumagot ito na may maliit na leak sa Biotech District pero hindi raw dapat maging malaking problema. Nagpatuloy ang driver at habang sinusubukan niyang sagutin ang tumutunog niyang telepono, may nabangga siya sa kalsada. Bumaba siya sa truck at nakita niyang isa itong usa, pero nang tingnan niyang walang tama ang sasakyan niya, iniwan niya ito sa kalsada. Ang hayop ay muling nabuhay. Si Seokwo ay nasa trabaho, kausap ang isang kliyente sa telepono at pinag-uusapan ang pagbebenta ng ilang stocks. Nag-scroll siya sa isang news site na may ulat tungkol sa misteryosong pagkamatay ng mga isda sa isang reservoir nang pumasok ang assistant niya. Sinabi ni Seokwo na ibenta lahat ng stocks ng kumpanyang iyon. Kalaunan, ipinark niya ang kotse at nakipagtalo sa kanyang ex-wife sa telepono tungkol kay Sooan, ang anak nila. Gusto ng bata na bumisita sa nanay niya kinabukasan para sa birthday niya, pero ayaw niyang payagan itong mag-isa. Dumating siya sa bahay at binuksan ng kanyang ina ang pinto. Pagpasok niya sa kwarto ng bata, nakita niyang kausap nito ang kanyang nanay sa telepono. Sinasabing kaya niyang mag-train mag-isa. Narinig siya ng bata at ibinaba ang tawag. Umupo si Seokwo sa tabi ni Sooan at hiniling na maghintay ng isang linggo hanggang mas maging magaan ang trabaho niya para maihatid siya sa Busan. Ibinigay niya ang birthday present ng mas maaga. Binuksan ito ng bata pero lumabas na pareho lang ito ng naibigay niya dati. Tinanong niya kung ano pa ang gusto nito at sinabi nitong gusto niyang makita ang mami niya. Sinabi ni Soo ang napupunta siya mag-isa para hindi masayang ang oras niya. Nag-usap si Seokwo at ang kanyang ina tungkol sa bata. Sinabi ng ina na magkaroon siya ng masinsinang pag-uusap sa asawa niya kapag pumunta siya sa Busan. Sinabi niya na mahalagang panahon ito sa trabaho niya, pero sinabi ng kanyang ina na mahalagang panahon din ito sa buhay ni Sooan. Pagkatapos ay iniwan siya ng isang kamera na may recording ng resital ng bata na hindi niya pinuntahan. Pinanood ni Seokwo ang video at nakita kung gaano siya nasasaktan, kaya nagdesisyon siyang dalhin siya roon sa kotse. Kinausap niya si Sooan tungkol sa resital. Sinusubukang gawing aral ito sa buhay nang muntik nilang mabangga ang isang ambulansya sa kalsada. Huminto sila at pinanood ng isang convoy ng dumaan. Biglang napansin ng bata ang abo na nahuhulog mula sa langit at makikita ang isang malayong apoy sa refleksyon ng kotse. Sa istasyon, ang tren papuntang Busan ay naghahanda ng umalis. Pumasok ang konduktor sa kanyang kabin at naghahanda rin ng mga attendant. Ang coach ng isang baseball team ay sinabihan ng lahat na umupo, pero nakita nila ang isa sa kanilang cheerleaders na pumasok at nag-cheer. Hinalok ni Ingil si Jonggil ng pinakuluang itlog habang sina Seokwo at ang kanyang anak ay sumasakay sa tren. Tumawag siya sa trabaho at sinabing babalik siya bago mag-lunch bago umalis ang tren. May isang sugatang babae na tumakbo papasok sa bagon habang umaalis ito. Nakita ni Sooan ang isang lalaki na umaatake sa isang worker sa istasyon. Ang babaeng sumakay sa tren ay may kagat sa kanyang binti. Sinabi ni Yonsok sa isang attendant na may kakaibang lalaki na tumalon sa tren at matagal nang nasa banyo. Naging mausisa si Sooan at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Paulit-ulit na sinasabi ng lalaki na patay niya ang lahat, pero hindi siya naiintindihan ng attendant at sinusubukan siyang palabasin ng banyo. Ang babaeng may kagatay naglakad sa tren at biglang nawala ng malay, pero walang nakapansin sa kanya. Gusto ni Sooan pumunta sa banyo, pero nakasalubong niya si Sanghua na nagbabantay ng pinto para sa kanyang asawa at sinabi sa kanya na pumunta sa ibang banyo. Sa
susunod na bagon. Natagpuan ng female attendant ang babaeng may kagat na nangingisay at agad tumawag ng tulong medikal. Nagising si Seok Woo dahil sa kanyang telepono at napansin niyang nawawala si Sooan. Sinabi ng assistant niya na may nangyayari sa buong bansa. Ibinitin niya ang tawag at hinanap ang bata. Ang mga pasahero sa bagon ay nanonood ng kaguluhan sa TV. Patuloy na tumatawag ang attendant sa kanyang chief at tumayo ang babaeng may kagat. Ganap nang naging zombie. Tumakbo ang chief papunta sa bagon nang hindi siya sumasagot at pumasok si Soan sa banyo. Ang babae ay nasa likod ng attendant at kinagat siya habang papasok sila sa bagon na ikinagulat ng iba. Inatake rin ng baseball team at naging zombie na rin ang attendant. Tuluyang nagkagulo ang lahat. Sinabihan ng chief attendant ang mga pasahero mula sa susunod na bagon na tumakbo. Samantala, hinahanap ni Seok Woo ang kanyang anak, pero bago niya ito makita, napansin niya ang nangyayari sa kabilang bagon. Narinig din ni Soa ng mga sigaw. Dumaan ang mga tao habang tumatakbo at nakita ng ama ang chief na inaatake ng zombie attendant at mabilis itong naging zombie. Lumabas si Soan sa likod ng kanyang ama. Hinawakan siya nito at tumakbo habang hinahabol sila ng napakaraming zombie sa buong tren. Sinabi ni Sanghwa sa kanyang buntis na asawa na si Seong Kyung na magmadali nang may mapansin siyang kakaiba. Isang zombie ang kumagat sa isang babae sa harap nila at sa pakiusap ni Seong Kyung ay sinubukan niyang tumulong pero siya ay inatake. Tumakbo si Seok Woo sa susunod na bagon habang ikinulong ni Sanghwa ang zombie sa banyo. Sinabi niya sa kanyang asawa na tumakbo pero dumating na ang iba pang zombie. Ang iba ay nanonood pa rin ng nangyayari sa TV habang ang mga tao mula sa ibang bagon ay tumatakbo papasok. Sinara ni Seok Woo ang pinto bago pa maabot si Seong Kyung. Nagawa ni Sanghwa na labanan ng isang zombie at nakapasok sila sa bagon. Isinara ang pinto bago makapasok ang mga ito. Napansin ni Seok Woo na hindi marunong magbukas ng pinto ang mga zombie at sinabi sa lalaki na hayaan na ito. Napansin din niyang umaatake lang sila kapag nakikita nila ang tao, kaya tinakpan ni Seok Kyung ang pinto at kumalma ang mga zombie. Nag-anunsyo ang konduktor na hindi sila titigil sa susunod na bayan, kaya kinausap siya ni Yeon-suk sa intercom at tinanong kung alam ba niya ang nangyayari sa tren. Sinabi niyang galing ang utos sa control center. Tumawag ang ina ni Seok Woo dahil nag-aalala ito. Sinabi niyang alagaan ang anak niya. Habang kausap siya, ang babae naging zombie. Napagtanto ni Seok Woo ang nangyari pero hindi niya sinabi kay Soan. Bumagal ang tren at ang mga tao sa istasyon na dinaraanan nila ay kumakatok sa bintana, humihingi ng tulong habang inaatake at kinakain ng mga zombie. Nag-anunsyo ang gobyerno na may mararahas na kaguluhan sa maraming lungsod at maraming namatay. Sinabi rin na isinara ang maraming lugar at nagkaroon ng state of emergency. Pinayuhan ng mga tao na huwag maniwala sa fake news at manatiling kalmado sa bahay. Sinabi na ligtas ang mga mamamayan kahit nasusunog ang mga lungsod. Sa tren, isinara nila ang pinto at lumipat sa kabilang direksyon. Sinabi ni Sooan sa kanyang ama na hindi gumagana ang telepono ng kanyang ina, kaya pinaupo siya nito habang sinusubukan niyang tumawag. Pinaupo ni Inggil si Jonggil sa tabi nila at ibinigay ni Sooan ang kanyang upuan kay Inggil. Nakita ni Sanghwa ang mag-ama at galit pa rin siya dahil isinara ni Seok Woo ang pinto kanina.
Pinanggalitan ni Seokwo ang bata dahil sa pagiging mapagbigay. Sinabing kailangan nitong unahin ang sarili sa ganitong sitwasyon. Nag-anunsyo ang konduktor na hihinto sila sa isang istasyon kung saan may militar na magse-secure sa tren. Narinig ni Seokwo si Yeonsuk na nagtatanong kung aling mga lungsod ang bukas at mukhang hindi kasama ang kanilang pupuntahan. Sinabi niya sa anak na manatili at pumunta siya sa kabilang bagon para tumawag. Tinanong ni Sanghwa ang bata tungkol sa ama nito at nang malamang phone manager ito, sinabi niyang parang bloodsucker ito. Sumang-ayon ang bata habang sinusubukan ng asawa niyang pag-aani ng sitwasyon. Pinahipo niya ang tiyan niya at naramdaman ni Sooan ang galaw ng sanggol. Tumawag si Seokwo sa isang kliyente at tinanong tungkol sa lungsod. Sinabi ng lalaki na kapag dumating sila, ilalagay sila sa quarantine. Nakiusap si Seokwo at sinabi nitong huwag pumunta sa Main Square kundi sa East Square. Nakita niya ang homeless na lalaki sa bagon. Kalaunan, dumating ang tren sa lungsod pero walang militar. Nauna si Yeonsuk, lumabas at sumunod ang iba kabilang sina Seokwo at Soan. Ang mga natitirang baseball players ay lumabas na may dalang mga bat. Isang attendant ang nagdala sa konduktor upang ipakita ang bago na puno ng zombie. Sinabi ni Yeonsuk na ang busa na lang ang natitirang bukas na lungsod. Sinabi niyang ihiwalay ang bago ng zombie pero hindi ito posible. Sumang-ayon ang konduktor na dumiretso sa busan pero nais munang isakay ang mga pasahero. Habang naglalakad ang mga pasahero sa istasyon, pumasok sina Seokwo sa cordon area para pumunta sa East Square. Sumunod ang homeless man sa kanila. Gusto ni Sooan ipaalam sa iba pero hindi siya pinayagan. Napansin ni Sanghwa na may kakaiba sa istasyon. May lalaking lumitaw sa dulo ng hallway kaya hinabol siya ng homeless man. Sinabihan ni Seokwo si Soan na manatili at sumunod siya. Pagdating ng mga pasahero sa ibaba, napag-alaman na ang militar ay naging zombie na. Inatake ang lahat. Nakita ni Sanghwa ang nangyayari at agad niyang inakyat ang kanyang asawa sa hagdan para makaligtas. Nakatanggap si Seokwo ng tawag mula sa kanyang kliyente na hindi niya makontak ang mga tauhan nito nang biglang may zombie na umatake sa isang opisyal sa hallway. Nadulas ang homeless na lalaki habang dumarami ang mga zombie at tinatake ang opisyal. Tumakbo si Seokwo pabalik kay Sooan na muntik ng makagat pero nailigtas siya ni Sanghwa. Kinuha siya ni Seongkyong at sabay silang tumakbo. Naghintay ang baseball team sa pintuan at nang makapasok sila, agad nila itong isinara. Nahihirapan si Seokwo na alisin ang zombie sa kanya nang tulungan siya ng homeless man at tumakbo papunta sa pinto. Nakita ito ni Sanghwa at binuksan ang pinto sa kahinawakan nito para makapasok si Seokwo. Sabay-sabay nilang itinulak ang pinto at sinubukang ikandado ito. Malapit nang makarating si Seongkyong sa tren nang makita niyang ang ibang pasahero ay nilalaban ng mga zombie. Tumakbo pa rin sila pababa ng hagdan habang may ibang pasaherong pumapasok sa tren mula sa kabilang side. Biglang nabasag ang mga bintana at pumasok ang mga zombie mula sa istasyon papunta sa tren. May isang zombie na bumagsak kay Jonggil pero sobrang wasak na ito para makapanakit. Tumakbo sina Seongkyong at Sooan kasama ang kapatid papunta sa kabilang direksyon habang hinahabol sila ng zombie. Nailigtas si Jonggil ng isang attendant at ng cheerleader. Nakapasok sila sa tren sa tamang oras. Ang isa pang kapatid, ang bata at ang buntis ay nakapasok sa ibang bagon at pinapasok din ng homeless man bago dumating ang mga zombie.
Pinalibutan ng mga zombie ang tren, kaya sinabi ni Yonsuk sa attendant na kailangan na nilang umalis kung gusto nilang mabuhay. Sinabi ng cheerleader na hindi sila pwedeng umalis dahil nasa labas pa ang mga kaibigan niya, pero tinawagan ng attendant ang konduktor at sinabing umalis na. Samantala, naisara na ni Sanghua ang pinto. Biglang nabasag ang salamin habang tumatakbo ang mga lalaki. Nakita nilang umaandar na ang tren at nagmadali sila. Pero pagdating sa ibaba ng hagdan, dalawang baseball player ang agad na napatay ng mga zombie. Natigilan ng huling player, pero tinulungan siya ni Seokwo at mabilis silang nakapasok sa tren. Nahuli si Sanghua at inabot siya ni Seokwo, pero sa halip ay kumuha ito ng bato na shield at iniligtas siya mula sa mga zombie. Sa huli, nakapasok din siya sa tren. Samantala, tinawagan ng konduktor ang control center at tinanong kung may bukas na daan papuntang Busan. Sinabihan siyang magpatuloy, pero humiling siya ng update kapag may contact na sa istasyon. Sina Seokyo at ang iba ay naipit sa pagitan ng dalawang bago na puno ng zombie. May nakita siyang bukas na banyo at pinapasok niya ang iba. Nang papasok na siya, may zombie na umatake sa kanya. Halos hindi nila mapigilan ang pinto habang dumarating ang iba pang zombie. Sa kabilang bahagi ng tren, tinatakpan ng mga tao ang mga salamin habang nag-anunsyo ang konduktor na diretso na sila sa Busan. Nakatanggap ng tawag ang cheerleader mula sa huling baseball player at sinabi nitong siya na lang ang natira. Kasabay nito, sinusubukan ni Seokwo tawagan ng anak niya nang marinig niyang kausap ito ni Sanghua sa telepono. Sinabi nitong nasa banyo sila sa car 13. Sinabi ng baseball player na nasa car 15. Ng iba, naghanda ang mga lalaki para iligtas sila. Nagplano si Sanghua, siya ang mauuna, ang bata sa gitna at si Seokwo sa likod. Hihintayin nilang pumasok ang tren sa tunnel. Paglabas nila, agad silang napansin ng mga zombie at nagsimula ang matinding laban. Pinatay ni Sanghua ang mga zombie gamit ang kanyang mga kamay habang tinutulungan siya ni Seokwo. Ginamit ng bata ang baseball bat at naging parang hindi mapipigilang grupo sila. Sa susunod na bagon, puno ito ng zombie na baseball players at natigilan ng bata. Tinulak siya ni Sanghua at siya ang lumaban. Nakahanap si Seokwo ng bat at nakipaglaban din. Biglang pumasok ang tren sa tunnel at naging kakaiba ang kilos ng mga zombie. Gumawa ng ingay si Seokwo at sinundan ito ng mga zombie, kaya nakatakas sila. Paglabas ng tunnel, muli silang inatake. Nagpahinga sila sandali at nakaisip. Si Seokwo na gamitin ng mga telepono bilang pang-akit. Sa dilim, itinapon niya ang telepono ni Sanghua at tinawagan ito. Nagpunta ang mga zombie ron at nakatakas sila ng hindi lumalaban. Nakarating sila sa banyo at nagkita muli. Nakahanap ang baseball player ng isa pang banyo at pinasok nila ang iba. Kinuwenta ni Seokwo ang oras hanggang sa susunod na tunnel habang nagte-text ang bata sa cheerleader sa car 15. Masaya ang cheerleader na buhay pa siya, pero hindi natuwa si Yonsuk at sinabi niyang baka infected sila. Sumang-ayon ang iba. Nakiusap ang cheerleader pero hindi siya pinakinggan. Pagdating ng tunnel, lumabas sila sa banyo at gumapang sa ibabaw ng luggage racks para makaiwas sa mga zombie. Inilihis ni Seokwo ang atensyon ng mga zombie at nakalusot sila. Nadapa ang homeless man at tinulungan siya ni Seokwo. Naipit sila sa bago nang matapos ang tunnel. Nagbilang si Seokwo bago sila tumakbo, pero naapakan
Hinawakan ng homeless man ang lata at naakit ang mga zombie. Nakarating pa rin sila sa pinto, pero hinawakan ito ni Sanghua dahil may zombie na sumabit. Tinawag ng bata ang cheerleader, pero nakalok ang pinto. Tinulungan ni Seokwo si Sanghua habang sinusubukan ng bata sirain ang pinto. Biglang kinagat si Sanghua. Sa wakas nabuksan ang pinto, pero hinawakan ito ni Yun-suk. Sinubukan ng iba na tumulong habang lumaban sina Jonggil at ang cheerleader mula sa loob. Lumapit si Seong-kyung sa asawa niya, pero pinigilan siya nito at sinabi kay Seokwo na dalhin siya at umalis na dahil nang hihina na siya. Hiniling ni Sanghua na alagaan siya at humingi ng tawad si Seokwo. Nabasag ang pinto at napilitan silang umalis. Lumaban si Sanghua hanggang sa uli habang pinipigilan ang mga zombie. Nakapasok ang iba sa loob. Hinawakan ni Seokwo si Soan at si Seong-kyung, pero hindi niya naabutan si Inggil. Isinara niya ang pinto at agad inatake si Yun-suk. Sinabi ni Yun-suk na infected siya at pinapunta sila sa vestibule. Sinabi ng mga pasahero na umalis sila. Naunang lumabas ang homeless man, sumunod ang cheerleader at ang baseball player. Sumunod sina Seong-kyung at Soan kasama si Seokwo. Ikinulong sila sa vestibule. Nakita ni Jonggil ang kanyang kapatid na zombie at binuksan ang pinto. Inatake ng mga zombie ang mga pasahero. Samantala, tumawag ang konduktor tungkol sa busan, pero nakita niyang nasusunog ang lungsod. Sa wakas, kinausap ni Seokwo ang anak niya at nangakong dadalhin siya sa kanyang ina. Kalaunan, nalaman niyang ang virus ay nagsimula sa kanilang kumpanya. Biglang huminto ang tren dahil sa harang. Nag-anunsyo ang konduktor na maghahanap siya ng ibang tren. Nakahanap siya ng isa habang sina Yun-suk at ang attendant ay nasa banyo. Tinulak ni Yun-suk ang attendant palabas para makatakas. Isang nasusunog na sasakyan ang bumangga at pinaghiwalay ang mga survivor. Dinala ng baseball player ang cheerleader sa tren, pero iniwan siya ni Yun-suk at namatay ang babae. Nakipaglaban ang lalaki pero nakagat din siya. Samantala, ginigising ni Soan si Seokwo. Naipit sila sa ilalim ng bagon. Tumakbo si Yun-suk papunta sa tren at iniwan din ang konduktor. Bumagsak ang bagon pero nakahanap ng paraan si Seokwo. Sinubukan niyang iligtas ang iba pero gumuho ang daan. Pinrotektahan ng homeless man ang mga babae at naiwan siya. Nakatakas sina Seokwo, Seong-kyung at Soan at hinabol ang tren. Sumakay sila pero sumabit ang mga zombie. Tinanggal ni Seokwo ang mga ito. Pagdating sa cabin, nakita nila si Yun-suk na halos zombie na. Binuksan nito ang pinto at inatake sila. Nakipaglaban si Seokwo hanggang makagat siya. Itinali niya ang sarili at itinapon si Yun-suk palabas na pagtanto niyang nahawaan siya. Dinala niya ang dalawa sa cabin at tinuruan kung paano gamitin ang preno. Sinabi niyang pumunta sila sa busan kung saan ligtas. Hindi siya mabitawan ni Soan pero umalis siya bago siya tuluyang magbago. Habang nagbabago siya, naalala niya ang kapanganakan ng anak niya at tumalon siya mula sa tren. Sina Soan at Seong-kyung ay naglakad sa riles dahil may harang. Pumasok sila sa isang madilim na tunnel. Tinarget sila ng sniper. Hindi sigurado kung infected sila. May utos na barilin sila. Pero biglang kumanta si Soan ng kanyang recital song. Napagtanto ng militar na sila ay mga survivor. Wakas! Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Muli ako, si Richard Belen. Goodbye!